Pinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, duminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa kapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mo ang aming ipagdiwang ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas upang matuwangan niya kami sa pagdalangin, kami magkamit ng buhay sa ngalan na kanyang kinikilalang Panginoon, na si Jesucristo kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas na mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri. At hanggat hindi ko naipasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ng 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinit ang pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus,
Naniniwala ka ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Si Tomas po ay isa sa mga apostoles, tagahanga po ng Panginoon. Minsan lamang magsalita. Nang siya'y tinawag ng Diyos, nangako po si Tomas, ialay niya ang kanyang buong buhay para kay Jesus. Iiwan niya lahat-lahat para kay Jesus. Dumating ang pagsubok. Una po siyang umalis. Una po siyang tumakbo. Takot siya mamatay. Meron po siyang prinsipyo sa buhay na hinahawakan. To see is to believe. Maniniwala lamang ako kapag kita ng aking mata. Kapag hindi kita ng aking mata, hindi po ako maniniwala na buhay ang Diyos. Alam niyo po mga kapatid, maraming bagay na hindi kita ng ating mata, subalit tanggap ng ating kalooban. Kapag tanggap ng ating kalooban, ito po ang tunay na pananampalataya. Pananampalataya na galing sa kalooban ng tao. Nang si Jesus ay nagpakita sa kanila, wala po doon si Tomas. Sinabi ng kanyang kasamahan, nakita namin ang Diyos. Buhay ang Diyos. Hindi po naniniwala si Tomas sa sinabi ng kanyang mga kasamahan. Maniniwala lamang ako kapag maipasok ko ang aking daliri sa sugat ni Jesus. Naging sigurista po si Tomas. Kaya po, sa pangalawang pagkakataon, napakita muli ang Diyos sa kanyang mga apostoles. Doon lamang naniwala si Tomas na buhay ang Diyos. Buhay ang kanyang Panginoon. Ito rin ang kwento ng buhay ng bawat isa. Lagi tayong nagdududa sa Panginoon. Maraming pagkakataon, nagdududa tayo sa Diyos. Ang sakit na pagdududa ay mahirap gamutin. It is painful to doubt. It is painful to be confused. Ito yung naramdaman ng taong nagdududa sa Diyos. Panahon na tayo'y nagdududa sa Diyos. Kaya po sa katunayan sa maraming pagkakataon, hindi po masama ang magduda. Hindi po masama ang magduda. Mabuti dahil sa pagdududa nagsisimula ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. In most situations, it is good to doubt. It is our capacity to doubt that make us believe. Tunay at totoo na buhay pala ang Diyos. Natuto tayo kay Tomas sa kanyang kawalan at kakulangan. Sabalit na makita si Jesus, nagtiwala po siya, my Lord and my God. Huli man
na ihabol pa rin ni Tomas. May the story of Thomas alleviate our doubt and deepen our faith in the risen Christ. Amen. Taglay ang pananampalataya ni Kristong muling nabuhay, na ang mga sugat ang tanda ng kanyang tagumpay. Ilapit natin ang ating kahilingan sa kanyang ama ng habag. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang simbahan, naway hindi tayo magkulang sa pagpapahayag ng ating pananampalataya sa mga taong hindi sumasampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa Asia, naway magkaroon ng paglago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nakalugmok sa pagiging makasalanan at kawalan ng pananampalataya, naway mapangibabawan ang kanilang pag-aalinlangan at yakapin ang tunay na pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nabibigatan sa buhay, lalo na ang mga may sakit at nangungulila, naway magtamasa ng kagalakan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makahabahagi sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa pagluluhog namin sa iyo ng aming mga kahilingan, palalimin mo ang aming pananampalataya upang tulad ni Santo Tomas, ibigin at sambahin namin ang iyong anak na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Maraming kapatid, upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihain namin ang aming paglilingkod. Kalakip ang dalangin itaguyod mo ang iyong mga kaloob sa amin. Ngayon kami nagpapasalamat sa iyo, kaisa ng pagpupuri ni Apostol Santo Tomas. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat di kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katomot kapiling nung lahat ng umiral ay iyong likain.
Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. At siya'y kinalingan na mahal na Berhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sabi ng banal para sa iyo. Pinagtiis ang inot sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa na mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gayong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niyon inabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ganyan naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli ka pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Alalali mo rin kapatid namin na imlay ng pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gindi lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapating kami lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhing Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na galing na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
Ipahayag po natin ng lakas loob. Iniling namin kami adya sa lahat na masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinabigan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunguhin mo aming panampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magandang umaga po sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayon kami nagsalo sa katawan ng bugtong na anak mo. Mapanalagin nawa namin siya kaisa ni Apostol Santo Tomas. Ay pahayag nawa namin siya ay Panginoon at Diyos sa pamumuhay namin at tapat ng paglilingkod. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain po kayo ng kapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humakay taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.